Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW, sa mga panig na mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon kasi mga kalyabe, meron tayong gagawin na naman na panibago. At alam ko malaking bagay ito sa mga gusto mag-DIY kung paano ang pagpalit ng timing belt. So para malaman natin, tara and let's go. Alright, so ito na mga kalyabe, ito yung Hyundai i10. So i10 pala, i10. Hyundai i10. So magpapalit tayo ng timing belt nito. So at saka tensioner bearing. Ayan. So ito yung kanyang tensioner bearing. Ito yung kanyang timing belt. Ayan. At ito yung kanyang dry belt. So yan ang ating mga papalitan dito. So ayan, kasi alam ko marami yung gustong mag-DIY na magpapalit ng mga timing belt. So dito natin ipapakita sa inyo yung proper timing nitong Hyundai i10. So ito, mamaya magbabaklas lang tayo ng gulong at saka ng kanyang mga belt. So pinapalamig-lamig ko lang kasi para iwas low thread tayo. Note po mga kalyabe, kapag ganitong mga aluminum yung mga engine, ay wag ninyong baklasan kaagad ng mga tornilyo kapag mainit pa ang makina. Kasi may tendency na ma-lost thread po yung inyong mga tornilyo. So may papakita lang ako sa inyo, kagaya nito, yung pinalitan natin na cylinder head. So dito nagkanda lost thread, gawa nga ng pinipilit nila kahit mainit yung makina ay tinatanggal nila itong mga tornilyo. So yan ang dahilan kung bakit nalulus thread dito, kasi aluminum lang po yan mga kalyabe. So yan, ganon din ito, ganon din dito. Kaya hindi natin basta-basta siya tinatanggal kaagad ang mga tornilyo niya kapag uminit. At napapansin niyo, naka-open na kaagad yung kanyang trunk, engine bay. Kasi iniiwasan natin dyan yung pagka-loose thread ng mga tornilyo. Alright, so palamigin lang muna natin ito. At dito yung kumpare ko, ayan, shout out. Paring Alison, nandito si paring Mike. Oo, pre, saan mag-ingat? Amin, baka makagat sa lahat. Baka makagat ka ng sa balikat daw, pre. Ay, kadalasan pa naman ng camel, hindi sa balikat nangangagat, sa batok. Kung umilag. Yan, pre, baka umilag ka sa balikat, katamaan. Yan, so babaklasin natin ito mamaya. Ayan, pinapalamig ko lang, cool down ko lang muna para hindi iwas tayo sa loose thread ng mga tornilyo. Alright, so binabaklas lang namin muna yung gulong. Ayan. Tapos magbabaklas tayo dito mamaya ng engine support. Yan. So kaya natin binaklas yan kasi dito yung babaklasin natin yung tornilyo na yan. Yan.
Yan po ang babaklasin natin mamaya. Yung main pulley. Pero bago natin baklasin yan, ay tatiming muna natin siya ng maayos. Right. Yan. So tatanggal muna tayo ng air cleaner kasi nakasagabal. Yan, dyan lang. Dito. Oo, dyan lang. Alright, so dito maluwag na siya. Madali na siya mamaya tanggalin. So luwagan mo lang to dyan yung sa water pump, yung gis, tsaka saan mo na lahugan ang alternator. Right. So kung napapansin nyo mga kalyabe, tuturo ko lang sa inyo. Ayan, kita nyo yung water pump na yan. Ayan siya. Yun, yung may tornilyo na gis ay yan po yung tatanggalin. Yun. Luwagan muna yan bago tanggalin yung belt para hindi ka na mahirapan pagbaklas mamaya. Right. Sikip? Ah? Nasabay. Nasabay? Kahit pitikin mo. Ganun din. Right. Naluwag isa. Hindi. Nasabay. So nasabay. Okay. So gagawa natin ng paraan para mapaluwag. Okay. Alright. So ayan o. Kung napapansin nyo, yung tornilyo na yan. Yan. Yan po yan. Yung gis na yan, 4 na piraso. Yan po yung tatanggalin muna. Para matanggal. Alright. Excuse me. Yan. Dinig mo yung sounds ng ating kalampag there. Yan, so higa muna sa ilalim yan para madukot. May mga patay yung isa. May mabang gis. Pero may 17. Kontra natin.
Badira. This. Ini sinubi. Hindi sinuwi. Alright, so update na lang namin kayo mamaya. Alright, so nandito na yung ating English Talking Dollars. Yes? Yes, baby? Wow! You have a 2 stars? Wow! Very good! Alright mga kalyabi, ayan at tinatanggal na lang yung mga belt ng compressor at yung belt ng alternator para mabaklas natin itong kanyang timing cover. So magbabaklas din tayo dito ng engine support maya maya konti. So natanggal na yung belt ng compressor. Ayan. So belt ng alternator tanggal na rin. So magbabaklas na tayo. Alright. Ayan, lumikot ang kamay, dinukot. Pre, nalaglag. Nalaglag yan ang tornilyo na Gisger. Sa dito sa may pulley ng water pump. Yan, ito ang pinakamahirap magdukot eh. Sana lang. Ayun. Yun siya. So magbabaklas tayo ng engine support. At kailangan natin ng isang jack. Alright. Kaya mga kalyabe, kung napapansin ninyo, yan ang kanyang engine support. So bago natin to matanggal yung engine support, ay kailangan pa natin magtanggal nitong headlight kasi nakatago yan doon sa ilalim ng headlight. Ayan. So magbabaklas din tayo nitong reservoir. Ayan. So ito muna, headlight.
Kasi ilalim yan, hindi mo matatanggal. Hindi mo mahuhugot. Right. Kapil mo na. Alright mga kalyabe, ayan, binabaklas na yung mga engine support. Ayan, so binabaklas lang ang engine support. Kasi pag hindi natin tatanggalin yung engine support mga kalyabe, hindi natin mababaklas itong kanyang timing cover. Right. Alright, so yan mga kalyabe na pinatanggal ng engine support. Dito muna tayo. Mga baba naman yan. Na tayong ano.
Alright, so magbabaklas na kami ng timing cover. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung timing cover. Ayan, so babaklasin lang namin yung timing cover. Sa 2 araw kaming walang pasok gawa nga ng bagyo. Yan, bahala na kung hindi mabalik, hindi man namin to. Pre, no? Wala. Kung yan ay Repairing yan puli. water pump, i-check natin yung main pulley. Baka may sira yung damper. May rubber damper yan eh. Wag na. Yan ang mahirap dito sa item na to. Napakaliit na sasakyan pero napakasikip naman ng makina. May nag-comment ng ano nito eh. 800cc lang daw to eh. Hindi nila napapansin na 1.1. Oh. 1.1 engine po ito ha. Napakaliit lang nito pero 1.1 engine siya. Meron Alto lang ang 800 saka yung ano, yung Ion na ano, na unang labas. Pero yung ganito 1.1 hanggang 1.2. Walang 800 nito. 4 cylinder. 800, 3 cylinder. 3 cylinder. May 3 cylinder na 1.0. Yung race. 1.0 yun. Pero 3 cylinder. May turbo. Alright. Ayan na yung kanyang timing belt mga kalyabe. So kung napansin ninyo, dahil mga 100 kilometers na mahigit. Ilang kilometers pa lang to? 69. Oh, 69 kilometers pa lang pala. Pero yan ang belt nyo. Tingnan nyo. Usually kasi nagpapalit tayo is 100 kilometers. Pero ito 69 pa lang. Oh. Ganyan na yung belt. Ayan. So kailangan na talaga palitan. Kasi ito malalayo ang biyahe nito. Oh. Malalayo ang biyahe nito. Ano lang. Parang Malagasang to Molino. Balikan. Ayan. So hindi kasi namin binase sa odometer. Nag-base kami sa kung ilang years na yung sasakyan. So yun ang aming binase kasi Tanggalin yung puli. yan na nga. Oh. Pero kung tutusin, ano lang siya eh. Sa months lang kami kasi nag-base ng ano, ng pagpalit ng belt. So, timing belt. So, ito ay since na hindi naman gaanong malayuan ang biyahe, mga nasa 8 months to 10 months ang ginamit.
Ayan. So, 2013 model kasi itong sasakyan. Ayan. Ayan kasi mga kalyabe, once na maputulan ka ng timing belt, ang daming pwedeng idadamay niyan. So, maaring makanda balok-baloktot yung inyong balbula at maaring mabasag ang inyong piston. Kasi kapag once na tumukod yung balbula at maputol, tumukod doon sa piston, durog. Baka maaring mamintana pa or baga sisilip pa sa bintana ang inyong mga connecting rod. Kagaya nitong makina na to na nanilip. Ayan. Alright. Ayan, sumilip yung ano niyan connecting rod niyan. Alright, so babaklas lang kami ng main pulley. Ayan. Tigas? Alright, so babaklasin ko muna mga kalyabe ha. Alright, saya na mga kalyabe. So babaklasan nga natin to. Yung kanyang timing belt. Mamaya-maya konti. Babaklasan ko lang siya ng timing cover para masilip natin ng husto yung mga dapat nating timing. Right, so babaklas muna ako. Papakita ko dito sa inyo. Diyan, ako na dyan. So ayan. So ito mga kalyabe, ito yung tinatamaan ng ating crankshaft sensor. Ito yung tinatawag natin na crankshaft sensor. Ayan. So babaklasin din muna natin yan. Ayan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung pinaka timing marks nito. So lilinisin natin ng maigi bago natin ipakita sa inyo yung pinaka timing marks nito. Right. So kakabit ko muna tong tornilyo ng pulley dito. Ayan. So kakabit natin yan dyan tornilyo niya para ikutin muna natin siya. At ita-timing muna bago natin kakalasin. Ayan. Ito mga kalyabe, tinuturo ko to. Kasi alam ko kung minsan ay kailangan ninyong magpalit ng inyong mga belt sa mga alanganing lugar. So, yan. Kung napansin nyo yung arrow na yan, yan. Itatapat natin yan ito. Yan ang timing marks yan mga kalyabe. Ikutin lang natin yung sinibig. So papakita ko lang sa inyo, higitan ko lang ito muna para maikot natin. Ayan. Ayan ay nakapiring sa 4. Pagbaba nito 2. Ayan. So tatapat na natin siya sa 1. Ayan, seal top dito the center. Ayan. So kung napansin niyo yan mga kalyabe. Ayan. So kung napansin niyo yan. Ayan, tapat na tapat. Tapos dito sa ibabaw. Ayan. So kung napansin niyo itong arrow dito. Ayan. Jack mo, Jer. Sipa.
Sige pa. Ayan, kung napansin nyo to. Yan siya. So, dapat dito yan mga kalyabe. So, naka 4 pa yan. Dito pa natin itatapat yan sa kabila. Dito yan, may pinaka-arrow yan. Kung napapansin nyo yung pinaka-arrow na yan. Ayan. So, dyan po natin yan itatapat. Right. Ikot mga dyan. Ikot. Okay, ikot pa. Naka 4 yan eh. Sige. 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 Dahan-dahan lang ha. Sige. Konting-konti pa. Oops. Alright. So, yan ang mga kalyabe kung napansin nyo. Sapat. Sentro na po yan. Ayan. Dito sa baba. Diyan. Teka, diyan. Okay na diyan. Oo. So, dito sa baba, kung napapansin ninyo, medyo malayo-layo pa yun ng konti. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ayan. Yan, tapat yan. Tapos dito sa taas. Ayan. So, gagamit tayo ng salamin dito para masilip natin kung talagang sumentro ito. Ayan. Ito at saka itong arrow na yan. Ayan. May arrow po yan mga kalyabe. Medyo masikip lang kasi. Hindi nyo masyado masilip. Ayan. Yan yung kanyang timing marks. At shout out ulan. Tumigil ka. Pastilan. Ang lakas ng ulan, no? Dito na kami sa garahe gumawa. Right? Ayan mga kalyabe. Kung napansin ninyo, tutok na tutok yung araw na yan dun sa may tuldok. Ayan. So dito sa taas, ayan. So medyo nag-advance siya ng isang ipin. Ayan. So mamaya tingnan natin yung pinaka timing nito talaga pag naikabit na natin. Makikita nyo naman yun pagka timing natin mamaya mga kalyabe. Right, so kakabit lang natin itong mga kalyabe. May guide yata sa ano eh. Sa strap. Oo. May guide yan. Ayan. So may guide yan dito mga kalyabe. Oh. Yan. So isisintro natin yan na maayos. Baka masintro pa ng iba. Yung maliit pinapatitititi. Yan. Yan. So ito, kung napansin nyo yung butas na to, ayan, yung butas na yan, ipapasok nyo yan doon sa, ayun, kung napansin nyo, itong guide na to, ayan, ayan, bastos na daliri ito, ayan, right, so, medyo ibaba ko lang ang jack ng konti para makita nyo talaga mga kalyabe. Ibaba ko lang ng konti para makita nyo yung pinakalalapatan. Ayan. So, kung napansin nyo ito, ito. Ayan, ito. Ayan. Ngayon, itong butas na to, ipasok nyo para masarapan. Pastilan, masarapan. Alright. So, mapapidyo muna ako sa aking mga kasama. Ayan. Kasi pag hindi nyo na-intro yan mga kalyabe, ay
maluluwag agad yan. So, pasok ko muna tong tornilyo na to. Tsaka higpit-higpitan ng konti, pakagatin ko lang. Saka ko yan i-adjust mamaya mga kalyabe. Ayan siya. Lang. So, sisilipin natin kung parehas. Ayan, so the same lang naman sila. Kasi ito yung magsisilbing stopper at yung ito kasi mga kalyabe, pag inikot mo ito mamaya ay maiiwan to, may spring po yan. May stopper na spring yan dito. Ayan. Wow. Pumasok. Virgin. Virgin. Dapat papasok yan. Kasi ito yung magiging stopper niya. Teka lang ha. Right, so pa-update ko na lang kayo mamaya mga kalyabe. Okay. Sige, bitaw, bitaw. Right, so yan ang mga kalyabe oh. Kung napapansin nyo yan. Ayan, tapos dito sa taas, jack mga jar. Dito sa taas ay ganun din. Ayan. So, maghihigpit na tayo konti ng ating adjuster ng kanyang tensioner. So, dito sa paghihigpit ng tensioner, baba. Sa paghihigpit ng tensioner ay dalawang kailangan natin. Ups. Ayan. So, dalawang kailangan natin, Allen wrench at saka para matens niya to. Ayan, saka itong 18. Ayan. Right. Ayan, papasukan natin yan ng Allen wrench. Na ganito. Dito. Saka, didiinan ng ganyan. Para mag-tense yan. Ayan. Right. Alright mga kalyabet, ayan na nga, nakabit na nga natin. So, magkakabit na lang tayo ulit ng mga pulley at saka ng kabit muna dito ang cover sa taas. Timing cover, ayan, kakabit na lang.
Sus, ang lakas ng ulan. Grabe. Right. Ayan, so kakabit na lang namin yung mga abubot niyan. Bago na sunod ay kakabit namin ito bago kami magkabit ng engine support. Bakit? Oh. Dalawang bagyo na sa Taiwan at sa Batanes. Kasi isang malaki dito, baka magsama sila. Yan ang pinakamahirap kapag nagsanib sanib persa yung tatlong bagyo. Yan ang masakit talaga. Kaya nang pumasok, sa mga abot. Sa barko kasi ang mga dito, hindi kami there. Ayan ang sinunting, ayan ang sinunting niya. Yan, hindi pa nga nakalabas si Inting. Gawin natin si next week. Buti na lang wala si Roger. Masyado ka naman na wala man pang halaga dyan bagay. Kahit ang palingkos pagka pumasok dito sa teritoryo natin. Ayan, ingat-ingat na lang po tayo mga kalyabe. So, bunga na po yan ng mga climate change. Huwag na po tayo mansisi ng kung sino-sino dahil kagagawan din po natin yan. Hindi natin pinangalagaan yung ating kalikasan, kaya ayan ang nangyayari. So isipin niyo mga kalyabe, papakita ko lang sa inyo yung magiging bagyo. Ayan. So kasi ito ay sinend sa kanya ng kanyang kapatid na nasa barko. Ayan oh. Napakalakas po niyan ha. Ayan. Oh, weather forecaster na ako ngayon. Ang lakas niyan. Ang laki niyan. Halos sasakupin ng buong isla ng Pilipinas eh.
Anak. Apo niya lang pala si Inting. Si Inting yan. Yan ang mahirap paggabit. Yan, sana panalangin natin na huwag manalasa dito sa atin. Dapat lumis papuntang China dapat yan eh. Oo. Ayan. So, malapit na tumatapos mga kalyabe at kinakabit na lang namin yung mga pulley. Jack mo muna, Jer, at kakabit natin yung pulley. Hindi pwede dito sa baba. Hindi, dito lang sa taas. Jack mo lang. Dukat yan dito. Ay, yung ano, dito sa baba. Mas malubog na dyan, ano? Yan. Kung dito sa Danghari Katuma ay huwag lang lumubog ito sa Malagasang. Sabagay, hindi naman masyadong nagbabaka ang Malagasang. Pero dito sa may Anabukostal, Yan. Yan, sumisilip lang aking Sir Roger. Mahilig mga pa yan. Kaya ingat kayo. Baka makapa kayo. Huwag lang dumating sa birthday ko. Hasarangin ko siya. Ayan, birthday natin bukas pala. Ay, hindi. Biyernes pa pala. Merkulis pa lang pala ngayon. Ayan. So, panibagong dagdag ng ating edad niyan sa Biyernes. Right. Kaya todo kayo na ko ngayon para may panghanda. Ayan. So, pero ang ganap namin ay sa Sabado at salamat po kay Ate May Santos sa Kasangga Foundation, sa Sword Team Chungkidi and others. Ayan. So, meron po tayong ganap sa Sabado, ha? Huwag niyong kalimutan mga Sword Team Chungkidi and others. Ayan, anniversary po natin. Sabay-sabay na po gaganapin yung birthday ni Chong, birthday ko, at saka birthday ni Ate Ann Banson. Ayan, at isang malakasang shoutout nga muna tayo kay Ate Talapoca, kay Ate Monkey Woman, ayan, kay Ate May Santos, kay Tatay Eric D. Corpus, kay Ma'am Mrs. K, at saka kay Mr. K, ayan. Ayan, at kay Kuya Noli Vlog dyan sa Bicol, idol, ingat lagi dyan. Kasi alam ko dyan lagi ang bagyo. Ayan. Alright, so, at sa lahat po ng nagpaabot pala ng tulong sa akin nung nakaraang taon, nung na-aksidente ang aking paa, ay maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat. So, isa-isahin ko po sa Planet Sword, sa Kasangga Foundation ni Ate May Santos, sa Tugs Community at kay Paring Bidogs, at sa lahat ng mga individuals na hindi ko nabanggit, maraming salamat po. At sa Sword Team Chungkidi and others. So, yan ang malaking bagay. At sa aking kapatid dyan sa ibang bansa, sa kanyang partner. Ayan, so maraming salamat sa inyong tulong sa akin. Dahil kung hindi dahil sa inyo, siguro malamang baka hindi ako nakakabalik gawa dito sa aking trabaho na to. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Sir Anonymous pala sa nagbigay ng aking engine crane. Sir, maraming salamat po sa iyo. Dahil napakalaking bagay, napakalaking tulong po yon sa akin, sa aking paggawa, yung engine crane na binigay niyo po sa akin. Kay Sir Gavin Pitalbero, ayan, mega loud shout out. Kay Sir Isidro David, dyan sa may Dasmariñas, Cavite. So sa hindi po nakakalam, yung si Sir Isidro David, yan po yung nagbigay sa akin ng cellphone dati. Si Sir Gavin Pitalbero naman, siya yung nagbigay sa akin ng sasakyan. Si Sir Gavin Pitalbero yung nagbigay sa akin ng sasakyan. Ayan, at kay Boss Jairo Tuban dyan sa iba yung dagat.
Wow, iba yung dagat. Ayan, mega loud shout out po sa iyo, sir. At kay Sir El Capitenio, Ronin dyan. Ayan, so mega loud shout out po sa inyo dyan. At ingat po kayo. Kay paring Alison Doria. Ayan, kay Boss Calyabi, Australia. Ayan, ingat po kayo lagi. Ayan, kay paring Thinking Body. Ayan, so ingat lagi dyan, paring Thinking Body. Kay Tol Catano, kay Tol Gerard, kay Chong Luis, belated happy birthday. Dahil birthday mo kahapon, pero sa Sabado pagaganapin. Ayan. Kay Idol Japper Sniper. Ayan, so mega loud shout out. So sa mga hindi nakakaalam, yung mga binabanggit ko po na yan, yung mga pangalan, ay yung mga taong tumulong po sa akin nung ako'y na-aksidente. So, ayan, kay Maring Plate, Tihada dyan sa Hong Kong at saka sa mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa. Ayan. Ayan, sa Team Pula pala, maraming salamat din po kay Kuya Gado. Lalo na kay Kuya Gado. Kuya Gado, I love you. Ayan, kay Sir Jess Piñarejo. Ayan. Kay Boss Simple Probe. Ayan, sa lahat po ng member ng Team Pula. So, patapos na rin yan at kinakabit na lang ang mga dapat ikabit. Baka makikabit pa ng iba. Pero wag lang tayo mga bit. Dahil, imbis na wala na akong buhok, baka matsyani pa ako. Ayan, so, kunting kimbot na lang yan mga kalyabit. Tapos na yan. So, abangan din natin yung pagpaandar dahil mayroon pa po tayong ipo-program dito sa sasakyan ito. Huwag yan. Pangit yan. Katunti na yan. Mabuka na yan. Yan, yung mga mahaba, itim. Yan. Gagamitan natin ng bing-bing. Para mapabilis yung ating trabaho, gumamit na tayo ng bing-bing. Bali, 6 na tornilyo po yan mga kalyabe. Right. So, tapos na yung kabit ng engine support. Bababa ko na ang jack. At kakabit na kami ng mga sa alternator belt. Itong gagamitin. There. Oh. Okay na. Gawin muna natin. Alternator belt.
Bye-bye, Linlen. Bye-bye. Labas naman yan. Tingnan. Uy. Bakit ba mo nakapit mo? Hawak-hawak ang palang bago eh. Sabay. Gulat ko naman ikalap ang binibigay. At sa mga magtatanong po pala, kung may mga katanungan kayo, ilalagay ko lang po dyan sa description link natin yung aking Facebook page account para sa mga katanungan ninyo. Kasi marami po yung mga nagtatanong kung saan po ba yung location natin, kung paano ba yung may mga katanungan kayo. So doon na lang kayo mag-comment po sa aking, mag-message sa aking Facebook page account. So ilalagay ko po dyan sa ating description. Ayan, sa description natin. Or ilagay ko dito yung aking Facebook page. Ayan, so ilagay ko dito para dito niyo ako i-message. Alright, so ang palad na to ay marumi. Oh, ha? Oh, ha? Alright, so update ko na lang kayo mamaya-maya konti. Alright mga kalyabes, so tapos na natin to. Kakabit na lang ang gulong. So, walang kabit yan. Saan kaya to? Saan yan? Walang kabit to eh. Busina lang yan. Try ko busina. Ground ng busina. Sige nga, try mo. Sige nga. Tunog eh. Sige nga, sige nga. Parang isa lang ah. Kabulang yata to. Sige nga. Nga, isa lang eh. Yan. Sige. Dalawa. Abang to. Walang gamit. Ayan, so mag-scan tayo mga kalyabe. Note lang mga kalyabe, itong scan na to ay wala tong kinalaman doon sa ating kinabit na timing belt. So, ang ano natin, ang purpose ng pag-scan natin ay dahil nga sa mayroon daw error na napansin yung ating kumpare. Ayan, so yan po yung anyang diagnostic terminal. So kakabit lang natin to. Ayan. So tatanggalin ko lang tong tali ko para humaba yung aking wire. Ayan. So ayan, gumana na yung ating scanner. So titingnan lang natin ang error nito kasi ang sabi ay may nag-check engine daw dito. So check natin muna. So mag-scan tayo. Scan. Ayan, okay. So health report tayo. Ayan. So ECM mayroong 5
limang fault code. Ayan, so alamin natin yan isa-isa mga kalyabe ha. Yung kanyang fault code. Kung ano-ano yan. Ayan. Ayan. So ito yung oxygen sensor, no activity detect, bank 1 sensor 1, present starter relay circuit low, present system turrets at idle bank 1 system. Ayan, so ito madali lang to. So ang gagawin natin ay clear DTC. Okay, so check natin ulit kung lalabas. Ayan, so no fault code na sila lahat. Ayan, so 0 DTC na siya. So try natin ngayon, start. Alright. Ayan, exit muna natin. O, health report muna ulit tayo. After natin ma-delete, kung may lalabas pa siya. At pag lalabas pa ulit dito in kanyang itong pitaka, ayan, sign needs ng pagbukas ng pitaka. Ayan, madilaw na yan. Ayan. Ayan. So, wala na siyang check engine. So, try natin i-start. Kung lalabas pa ang... Oy! Nawala lahat ng mga error. Alright. So, kapag lumabas ang pitaka na yun, yun, delikado. Ayan. So, wag muna natin ibirit. Dandahan lang. Okay. Kailangan ko na magpalit ng sensor. Kaya pa yan linisin. Kaso, yung pambaklas natin dyan, ang pagbaklas mahirap. Matigas yan. Tsaka susundo ka ngayon, di ba? Yan. So, check natin kung lalabas pa yung signage ng pitaka. Right. Ayan. So, wala na. Wala na siyang signage ng pitaka. Kasi ang error, ang nag-i-error dito mga kalyabe, ang kanyang oxygen sensor kuminsan. Kasi hindi natin may iwasan yan. Kapag napadaan tayo sa mga baha, automatic yan, lalabas yan. Automatic yan, lalabas. Kaya ingat-ingat po tayo sa may mga oxygen sensor dyan. Ingat-ingat po kayo sa mga baha ha. Kasi baka lumabas yung pitaka ng inyong sasakyan. Sa pool. Alright, so ayan, natapos na natin to gawin. At magandang andar. So, wala nang inig, no? Ayan, so titingnan natin yung makina ngayon. Hindi nag-uutulak to, pre. Ayan. So, kapag gumawa tayo mga sasakyan, mga kalyabi, always natin itanong sa may-ari kung nag-uutulak o hindi. Kasi pero kung nagda-doubt kayo, pwede nyo ibaba itong bintana. Ayan. Tapos, labas kayo. Kasi, i-aircon natin kung gagana ang aircon. Ayan. So, gumana ang aircon. So, check natin dito ang makina sa harap, sa labas. Ayan. So, kung napansin ninyo, hindi na siya ma-vibrate ng makina. May delay yung original na timing belt. Talo lang isang itin eh. Kasi sa timing ko rin kanina, talon siya ng isang itin. Nung bago ko binaklas yung belt, talon siya ng isang itin.
Kaya nginig, di ba? Pansin mo nginig yung makina. Oo. Palusin ng isang ipin. Ayan mga kalyabe, so ayos na yan. At Jer, parang to. Alright. So tapos na yan at so ayan mga kalyabe, at hanggang dito na lang muna yung ating vlog. So sana nakabigay tayo ng ideya sa inyo kung paano magpalit ng timing belt. Ayan, so bumaba yung aking bigote. Sa langis pala. Ayan. Ang kalbo ko may itim, may langis. Ayan. So bye-bye sa inyo lahat at hanggang dito na lang muna tayo. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta.